Imagine niyo po ha kung gaano ang hirap ng nasa ibang bansa ka tapos ikaw lang mag-isa. Hello everyone! So, for today's video, I would love to share how I manage my stage 3 hypertension alone, living here in Spain. Medyo napapadalas po ang pagpunta ko sa emergency hospital lately, and that is because of my hypertension. Ano po ba yung nag-trigger? Well, actually, hindi ko po talaga alam kahit yung mga doktor sinabi sa akin kung anong ginagawa ko. As in, normal lang yung ginagawa ko. Last 19th of February, that was Wednesday, but 2 weeks ago, nanggaling din ako sa emergency hospital dahil nga stage 3 hypertension. Pero nung last Wednesday night, hindi ko na po kinaya. Simulan muna natin ng umaga. Nung umaga, medyo na ako, lightheaded, parang nahihilo. Parang iba na yung pakiramdam ko. Pero nag-ano pa ako noon, I did my online class from 9:30 to 10:30, and then after that, I went to my regular class, to the regular school, from 11:15 to 12, and then I went back sa flat, nagklase ako, tapos nagpahinga ako ng konti, like 1 hour, lying on the sofa, and then I went to my physical classes in the academy at like 4 p.m. up to Wednesday, I think 7 p.m. Pagdating ko ng bahay, like after my class, pagdating ko ng bahay, nag-ano lang ako, nag-tea lang ako, like Valerian tea, Valeriana tea, tawag niyan dito sa Spain. Tapos, sabi ko, ihiga ko lang siya sa kama, pero iba na yung yung pakiramdam ko nung 4 o'clock class ko, 4 o'clock p.m. class. Parang parang sasabog na yung ulo ko. Ay, siguro kasi hindi ako nakakatulog. And ang ano ko niyan talaga is dahil sa medications ko. So ito na nga. Mga 7:30 nasa bahay na ako. Tapos mga 8 nasa bed na ako. Tapos kinokontrol ko yung yung blood pressure ko kasi sabi ko iba na yung pakiramdam ko talaga. Parang na ako, nahihilo na ako. Tapos parang, alam mo yung kama, parang umaalog na siya. Pakiramdam ko, gumagalaw ako. So, at 9:30, na siya, 174/121. Yun po ang aking blood pressure. So, natakot ako dahil syempre mag-isa lang ako dito sa flat. Mag-isa lang ako nakatira. So, mamaya kung ano mangyari sa akin. So, ang ginawa ko po, nagbihis ako. That was like almost 10 p.m. So I decided na pumunta sa hospital. Dahan-dahan po akong, imagine niyo po ha kung gaano ang hirap ng nasa ibang bansa ka tapos ikaw lang mag-isa. Bago ako umalis, ready ko yung bag ko. Inasabi ko, kailangan magdala ako ng charger kasi in case na magtagal ako sa hospital or ma-check-in ako or whatsoever. Nagdala pa ako ng mga toiletries ko, kinuha ko, I grab. Isang tip po pala, I always have my toiletries like toothpaste, toothbrush, undies. Like I have bra, panties, whatever, always in one, yung maliit na lagayan. So ginagrab ko lang yun, isa-isa. Tapos yung mga gamot ko, tapos libro, lagi kasi ako may dalang libro pag pumunta ka ng hospital. Dahan-dahan naglakad si Inday sa lamig. Alam mo yung ganyan, naglalakad ako na tocando la pared. Yung dahan-dahan kasi sobrang nahihilo na ako. Pagdating ko sa hospital, sa emergency, direct to the emergency, sabi ko dun sa sa receptionist, sabi ko na sobrang taas ng dugo ko, tapos parang sasabog na yung ulo ko. So agad-agad pinapasok ako, tapos kinuha nila yung BP ko. So yun nga, sabi sobrang taas nga daw. Pero sobrang daming pasyente, kahit mga na yun, 10 na yun ng gabi, sobrang dami, nagantay pa ako doon ng matagal sa waiting area na tawagin kasi naintindihan ko naman dahil hindi lang ako ang pasyente sa nung gabi na yun. After that, nung
mga 11 ako tinawag, pinahigaan na ako agad. Tapos pinatanggal na yung ano ko, yung upper clothes ko. Tapos in-ECG ako agad kasi sobrang taas. In-ECG ako, tapos kinuhanan ako ng blood para sa blood test. Ayun, na sobrang dami, mga 4-5 tubes yata yun. Tapos alam mo yung ginaganon-ganon pa talaga nung ano, ayun, namaga pa yung kamay ko eh. Kita nyo yung pasa, ayan o. Parang ginaano pa niya kasi parang wala nang dugong makuha. Tapos kailangan niya kasing anuhin yun, yung mga bote na yun. Tapos gumagano na lang talaga ako. Alam mo yung pumipikit na lang ako kasi gusto ko na lang siyang matapos. Tapos pinaihi ako, sabi, kaya mo bang tumayo sa ano? Kaya mo bang tumayo para magpipi? Tapos ano, sabi ko, oo, kaya ko. As in, alam mo yung naglalakad ako pag ganito. As in, kasi gusto ko lang talaga siyang matapos lahat. Kasi parang, alam mo yon, kasi 2 weeks ago galing na din ako ng emergency. Tapos, ayun na nga. So, at around 1 a.m. in the morning, lumabas na yung results. Kasi sabi ng doctor, oh, wait lang natin, Catherine. Tapos, nakaano na ako, no? Nakaswero na ako. I mean, yung gamot, through, ano na siya, dextrose na. Tapos, yung heartbeat ko, tapos yung blood pressure ko, yun yung kinontrol nila. Tapos, okay lahat ng lab tests results ko. I mean, walang problema lahat. Yung vital signs ko, yung heartbeat ko, okay. Yung lahat ng lab test results, okay siya. So, sabi ng doktor, wala namang ano, pero sobrang taas, yun ang nakaka-worry. So, gusto ko lang i-share to na lalo na yung iba na, alam mo yun, pag sobrang, yung hypertension nyo, pag sobrang taas na, tapos yung parang sasabog na yung ulo nyo, delikado po yun. So, kailangan mag-ask kayo agad ng medical help talaga. Kasi ako, natakot ako nun. Kasi, diba, pag, ano eh, parang traitor kasi ang hypertension eh. Ako, sabi ko sa sarili ko, healthy ako. Pero, I mean, not 100% after my breast operation. But then, I really tried my best na maging healthy ako. Nag-exercise ako. Yung mga kinakain ko talagang, alam, lately nga, less meat na talaga ako. I mean, tinanggal ko na yung red meat before my operation. Nung nalaman ko na meron akong cancer, nagtanggal na ako ng red meat. Tapos, ano na lang ako noon, chicken and fish. Pero lately, sabi ko, kung kaya kong tanggalin yung chicken, fish na lang. Tapos, talagang inaano ko yung sarili ko na maging healthy, kumbaga, para matulungan ko yung sarili ko. But then, dahil po ito sa mga medication na iniinom ko, and sadly, 5 years ko po siyang iinumin. I do not know if kung meron pong kagaya ko na nagsusoladex kayo at saka nag-hormonal therapy, katulad ko po ba kayo na nakaranas ng ganito na hypertension and problem? Kasi parang ngayon ko lang to naranasan eh, na sobrang taas. At hindi po ako talaga nakakatulog. As in, tingnan nyo, kitang-kita nyo naman, diba? Hindi talaga ako nakakatulog. Yan ang side effect sa akin ng hormonal therapy at ng premenopausal injection. Kasi yung hot flashes, nararanasan ko siya 24/7. At saka, ano pa, pero, parang sabi ko nga, thank you Lord na binigyan niya ako ng lakas ng loob at presence of mind sa mga ganitong pangyayari na, alam mo yun, kahit mag-isa lang ako, but still, I still managed to rush to myself going to the hospital. So, ayun, thankful lang ako na ito, mataas pa rin, pero pinipilit ko na maging normal, ika nga ang aking blood pressure. So, again, thank you for all the prayers sa mga kababayan po natin. I am still kicking, I am still alive and fighting, and yeah, gusto ko lang talagang i-share sa inyo to po. God bless everyone, and thank you for watching my videos. That means a lot to me every time that you are messaging me and you are watching my videos. Ciao!